Napansin po ba ninyo? Tuwing umaga, parang kakaiba ang panahon. Malungkot na, no? At makikita niyo yung ulap makapal. At for me, ewan ko lang po sa inyo for me parang talagang malapit na ang rapture. Oo, talagang alam ko. Wala akong sinasabing rapture sa ganito, rapture sa ganyan. Malapit na pong talaga. Mga kababayan ko at kapatid, receive Jesus now. I don't know about you. Pero sa totoo lang po, sandali po. Yang mga pagbabago sa klima, mga pagbabago sa asal ng tao, napansin nyo ba nagbago ang diwa ng mga tao after ng COVID-19? Maraming nagbago. Dati pupunta kami sa mall, may makikita kang Odyssey, makikita kang bilihan ng mga DVD, mga CD. Di ba ngayon wala na yon. Dati uso ang plaka, uso ang cassette tape, ngayon hindi na uso. Parang dumali lahat ngayon dahil naging sa technology. Dati kung gusto mo ng pelikula, pupunta ka ng sinihan, manonood ka. Hindi na, wala na ngayon yun, hindi na masyado. Although meron pang iba. At higit po sa lahat, magpapadala ka ng sulat dati kay Hirap. Ngayon kay Dali na lang, mag-message ka lang, di ba? So alam niyo po kasi, anong kinalaman ng teknolohiya rito? Malaki po. Kasi ang sabi ng Biblia, magiging advanced ang technology sa huling panahon. This is it, my friends. This is it. Meron pa bang CD o DVD sa Odyssey, sa SM North EDSA? Di ba wala na? O kahit sa SM, may nakikita ka pa bang usong-uso pa rin yung plaka o CD, cassette tape? O, ano pa? Ano pang pagbabago? Sige, sabihin nyo. O yun, yung dati magsusulat ka pa pagkatagal-tagal, ngayon madali na lang. O, di ba? Lahat nasa atin nasa atin ng mga gadgets ngayon Kasi patunay po yan na sabi ng Biblia, mag-i-increase ang knowledge ng tao sa huling panahon. This is it, my friends, this is it. Ito na yung panahon na yon. Amen? So, ayan, ewan ko po sa inyo, kung tinanggap nyo na si Jesus sa inyong mga puso, sana gawin nyo na po. Mahirap pong maiwan sa rapture. First day nun, chaos. Disaster. Catastrophe. Kung may mga born again na na driver o piloto ng bus o kaya ng mga airplanes, yung mga airplanes babagsakan yan, tapos yung mga buses magbabanggaan yan, madederail naman yung mga trains dahil siyempre kung born again yung nagdadrive, aalisin ni Jesus sa mundo yan. Hindi ko lang po sigurado talaga sa mga hayop nating alaga. I hope makasama rin po natin sila kasi napamahal din po sila sa atin, di po ba? So yun lang, something to think about this morning. Malapit na po talaga ang rapture. At ang Iran talagang gagantirin sa Israel. No? In fact, may lumabas daw po na video na nainsulto ang Islamic religion. Hindi po natin alam what will happen in the future. Let's just pray for them. Yan. Pero alam nyo, ipag-pray pa ba natin ng isang bagay na mangyayari na, di ba? Although, ipag-pray pa rin natin na bahala na si Lord sa lahat. Pero itong sasabihin ko, the scriptures will be fulfilled. Hindi pa ako nag-devotion. No? Mamaya mag-devotion ako. So, ayan ang na-observe ko. At saka ang humid, mataas na ang humid. Ngayon, mainit ang panahon. Maulap. Ayang ulap na yan, signos yan ng pag-iba ng mundo. Sorry. Busog ako. Tapos, siyempre, nandyan din yung mga hurricane. Sa Amerika, may hurricane daw ngayon doon. Hurricane na iniiwasan ng mga tao. Sobra yan, buhawi yan, iikot-ikot yan, no? Pero wag ka magiging mistulang mga mga simpleng bagay lang yan kumpara sa Great Tribulation. I will say Great Tribulation. Alam mo kung bakit? Kasi sa tribulation, magpapakitang gilas pa yung Antikristo Parang good lahat doon In fact, mayroon pa ako nabasa na magpapalitan pa sila ng mga regalo sa tribulation Di ba?
Kasi napagawa yung temple nila at saka napatay yung dalawang two witnesses. Dalawa na nangangaral ng salita ng Diyos. I believe si Elijah yon tsaka si Moises. Siyempre, ayaw ng mga tao, no? Maski sa tribulation, masama talaga ang puso ng mga naiwan, no? Ayaw nilang makinig sa word of the Lord Jesus Christ. Nangangaral ngayon si Moises at saka ito nga si Elias. Pinapatay ng Antikristo. Tuwang-tuwa ngayon yung mga tao. Yung mga maiiwan na yan, tuwang-tuwa. Mga narcissist yan, tuwang-tuwa sila. Di ba? Pero ang gagawin nila, magbibigayan pa sila ng regalo. Aba, tignan mo nga naman, So, yun. Pero, short-lived lang yon kasi ma-unfold na yung aakyat na yung Antikristo doon sa temple. Sasabihin niya, I am the Lord God Almighty. Lumuhod kayo sa pinagawa kong estatwa. Maraming magre-refuse naman na ron kasi yung mga tinawag talaga ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Although, mahirap pong maligtas sa Great Tribulation kasi gagamitan mo ng works mo. Sabi ng Bible sa Hebrews, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. So, magpapapugot ka talaga ng ulo pag naiwan ka. Kaya, dito pa lang sa ating age, ng church age, maganda tumanggap ka na kay Lord. Tanggapin mo na siya as Lord and Savior mo. Okay? Kasi, pag napag-iwanan ka ng rapture, mahirap talaga. Hindi ko lang alam yung mga videos natin dito, kung nandito pa. Pero pag nandito pa, I hope maalala nyo itong Daily Good Vibes at makita nyo rito ng kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoon. At marami na rin ako na video dito kung ano ang gagawin ninyo in case maiwan kayo ng rapture. Ano bang gagawin? Siyempre, una may chaos, lalabas ang Antichrist. Ang gagawin nyo, suggestion ko, magbasa kayo ng Bible. Okay? At mag-decide na kayo na magpapugot na lang ng ulo. Kasi, di ba, yun na talaga ang kuwan dyan. Kasi ang Antichrist magre-require. Masama po ang Antikristo. Hindi niyo po ba alam, the Antichrist is the baddest person on earth na mabubuhay. Walang kasing sama, walang kasing wicked. Pag samasamahin mo si Napoleon, si Hitler, sino pa? Si Herodes, magiging yan? Magiging mga maamong tupa yan kumpara sa Antikristo. So, hindi po biro ang maiwan. So, tulad niya, nakita ko nga, hindi iba na po ang panahon. Dati pag magpapasko na masaya dahil malamig na, di ba? Sabi nga nila, yung Simoy Pasko ka nga ni Ate Banji noon Yung kaibigan namin, si Ate Banji. Simoy Pasko na, berber na, September pa lang. Ngayon, October na, Simoy Summer pa rin. Simoy Impyerno, di ba? Dahil hell on earth di ba? Kung tutusin. Nasisimuyan na yung impyerno. Literal po yan, hell on earth. Maniwala po kayo. Kaya, if you haven't received the Lord yet, magdasal tayo. Gusto niyo ba tanggapin si Jesus? Halika, magdasal tayo. Jesus, alam kong mahal mo ako, Jesus, Lord. Alam ko po, inibig mo na po ako bago mo palikhain ang sanlibutan. Lord, tinatanggap kita sa buhay ko as my Lord and Savior. Naniniwala ako na matay po kayo sa cross para sa akin. Be the Lord and Savior of my life from now on. I believe na hugasan na po lahat ng kasalanan ko, past, present, future, dahil lamang sa iyong blood at hindi dahil sa mga gawa ko at kung ano pang pwede kong gawin. Binayaran mo na lahat ng kasalanan ko, past, present, future. Lord Jesus, habang hindi pa nagra-rapture, marami pong salamat dahil niloob mo na makakilala po ako sa iyo ngayon. Tatakan mo ko ng tatak ng iyong ownership to the Holy Spirit. God the Father, thank you po for sending Jesus, your beloved Son, God the Son on earth to pay for all of our sins, past, present, future. Marami pong salamat, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you po. In Jesus' mighty name, Amen. Yan po ang hindi mapigilan. I'm so sorry po dahil ito po talagang mga asong ito parang may sayad sa utak. May sayad nga yata So ayan. Ayan po mga kaibigan ko at mga kababayan, decide for Jesus. Dahil wala po akong ibang maiaambag sa inyo. Wala naman akong malaking church, wala naman akong malaking institution. Against naman na kasi ako doon.
Pero I'm a Christian, I'm a born-again Christian na nagbabahagi ng katotohanan lang sa Biblia. Yun lang po, bye-bye.